Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into your home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahalayang mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Brother Ronnie Aclo po, sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. Mapagpalang gabi po muli sa inyo, mga giliw na tagapakinig ng Radyo Maria at ng programang Mistisismo. Brother Romy po ng Apong Mama Kalulong Shrine, ABG. Maligayang pagkikinig pong muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Good evening po sa inyo lahat. Angela May Aclo po ng Mabalacat. Muli ang pagbati ng isang mabiyayang pakikinig sa inyong lahat, mga minamahalayang mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Ang himpilan ng ating mapagmahal na Inang Birheng Maria. Linggo na naman po ng gabi at kay muli na naman naming inaanyayahan na kami inyong samahan sa aming pagtatanghal ng ating programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Ito po ay isang pagbabalik tanaw sa Ebanghelyo at mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo bilang pagsalamin at pag-uugnay sa ating mga karanasan sa pang-araw-araw nating buhay. Hangad po ng programa nating ito na makapaghatid sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie. Ang mga programa ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming na Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo sa www.radyomaria.org. At muli po, mga minamahalay, mga taga-subaybay, ang pagpupugay po sa inyo ng magandang linggo ng gabi, at maligayang pakikinig sa atin pong himpilang Radyo Maria. At lalo sige po sa atin pong programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Muli po, narito naman po sa Hipapawid ang inyong mga abang lingkod upang kayo po ay aming anyayahan, mga minamahalay mga taga-subaybay, na tayo po ay magsama-sama muli sa isang oras ng ating pagtalakay sa mga karanasan ng ating pang-araw-araw na buhay sa buong sanlinggo. At upang atin pong mahimay ang mga karanasan po natin sa pamamagitan po ng ating discussion dito po sa atin pong babasahing mga ebanghelyo sa buong sanlinggo magmula po ng Monday to Friday na bibigyan po natin, iugnay natin dito yung mga naging karanasan po natin, naranasan po natin, mga minamahalay mga taga-subaybay sa ating pang-araw-araw na buhay. At kasama po natin ang ating mga kapatid. Narito po muli sina Brother Romy, Sister Marjorie po, at si Sister Angela na atin pong makakasama.
Sana po nandyan lang po kayo at patuloy na nakatutok sa himpilan po ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria. Saan man po kayong sulok ng mundo, ng inyong tahanan, halina po kayo at atin pong sama-samang talakayin ang ating mga paksa. Pero bago po tayo magsimula sa atin pong pagpasok sa mga paksang yan, atin po munang bigyang pagpupugay muli ang Ebanghelyo para sa linggong ito. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 37 hanggang 42. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit pa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit pa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi magdala ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ang nawawalan naman ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makatatagpo nito. Ang sino mang tumanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumanggap sa isang propeta alang-alang sa kanyang pagkapropeta ay tumatanggap ng gantimpala ng propeta. Ang tumanggap ng isang banal alang-alang sa kanyang kabanalan ay tatanggap ng gantimpala ng banal. Ang sino mang magpainom ng malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito alang-alang sa kanyang pagiging alagad, tunay na sinasabi ko sa inyo, siya ay hindi mawawalan ng gantimpala. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po kayo, O Kristo. Maraming salamat, Brother Romy, sa pagbabasa po at pagpupugay natin sa ating Ebanghelyo para po sa linggong ito. At ito po ay para sa kapakanan po ng ating mga kapatid na hindi po nakadalo ng Santa Misa kanina sa ating pong mga inang simbahan. At tayo po ay dumako na sa paksa po ng ating pong pagtalakay sa buong Sanlinggo. Ano po? Umpisahan po natin ng June 26, Monday. Sa ika-13 linggo ng pangkaraniwang panahon ng ating nasimbahan. Sumainyo lahat ang kapayapaan. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 7, talata 1 hanggang 5. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Huwag kayong humatol upang di kayo hatulan, sapagkat kung paano ninyo hinahatulan ng iba, ay gayon din kayo hahatulan. At ang iyong panukat ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo pinapansin ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo nakikita ang troso na nasa sarili mong mata? O kaya'y paano mo masasabi sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang nasa mata mo ang troso? Mapagbalat kayo, alisin mo muna ang troso sa iyong mata, at saka liliwanag ang paningin mo upang makuha ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Napaka Lalim na, brad. bigat nitong ebanghelyo na ito. Pero bago natin to talakayin, bigyang tanong lang natin yung ebanghelyo para sa linggong ito. Yung sinasabi ng ating Panginoon na yung ang umiibig sa kanyang ama, ina, nang higit sa akin, hindi karapat dapat sa akin po. Yung binasa kanina ni Brother Romy, At ang umiibig sa kanyang asawa, anak, nang higit sa akin, sabi ng Panginoon, hindi karapat dapat sa akin. Napakaano yata kung hindi po natin masyadong naintindihan mga minamahal ng mga taga-subaybay, napaka-komplikado Pero ito po isang uri ng paghamon po sa isang bukasyon ng ating pagiging Kristiyano. At ito po tinanguhan naman po ng ating mga kapatid na nandyan po sa ating mga parokya, yung ating mga butihing mga kaparian na naglilingkod, Kaya naman po sila talagang hindi po nag-aasawa. Bilang pagtango po ron sa
bukasyong yun na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kapagkat, siyempre kung ikaw nga naman, di ba Brother Romy, kung isa kang pare, kung may asawa ka, no? Makakaantala sa iyong mga gawain, di ba? Opo. Kung may sakit ang anak mo, Opo. o pare ka, ay habang nagmimisa ka, yung ano mo, yung isip mo, wala Nasa dun sa ano mo, Nawawala hindi yung buo. focus Hindi Opo. buo, ano. Kaya naman ang ating inang simbahan talagang nagbigay ng ganong klase ng bukasyon para sa magiging mga hahawak ng katungkulan, di ba, ng ating inang simbahan, na sila ay maging isang malaya. Di ba? Kaya, yun, sa mga magulang, yun ay talaga, kasama na talaga yun na kahit na mag-asawa ka, talagang iiwanan mo yung nanay at tatay mo. Nanay at tatay, oo. Iiwanan mo kasi magpapamilya ka na eh. Kaya ganun din naman sa pagpapare, ano? Pero ang pinakamahirap doon yung mag-aasawa ka. Yung ba? At meron kang mga anak. Yun ang mahirap na bahagi. Kaya kung isa kang pare, isa kang tumango sa paglilingkod sa Diyos, sa ngalan ng pagpapare, eh mabigat nga naman na ikaw ay meron daladalang ganung uri ng responsibilidad. Kaya ang mga kapatid po natin, mga minamahal ng mga taga-subaybay, eh talaga itinilaga ang sarili para maging isang yunuko, ano po, sa makabago nating panahon ngayon. Hindi talaga sila pumapasok dun sa buhay may asawa. Kaya naman yan ang nagbibigay ng impact sa ating pananampalataya para ito'y masabing talagang katangi-tanging relihiyon ng pananampalataya sa buong mundo na atin pong makikita, ano po, na ang mga nagtataguyod ay talagang hindi nag-asawa at naging isang buhay na Kristo na ating makikita. Yan po yung mensahe po ng ating ebanghelyo. Kaya yan po yun. Tayo naman, tinawag tayo sa isang bukasyon ng pag-aasawa. Ito po tayo, mga minamahal ng mga taga-subaybay. Ano? Kaya yung mga single pa po, ano po, kasalukuyan pang tinitingnan kung ano po ang talagang ano sa buhay, gusto sa buhay. Ito po, pansamantala, mag-aral po muna tayo dito sa ating programa. At dumako po tayo dito sa ating unang binasa na ihimayin po natin yung sinasabi ng Panginoon dito. Huwag kang humatol. Umatos. Kung hindi ka mahatulan. Ano, Sister Marjorie, hatulan mo nga. Opo, ayan po yung, kasi dito sa stop judging, dapat aware po tayo dun sa kasabihan na do unto others what others want do unto you. So kung ano daw po yung gusto nating gawin ng ating kapwa sa atin, ay gawin din po natin sa kanila. No, at wag po tayong humatol kasi hahatulan din po tayo ng ating Panginoong Diyos. So kung paano po tayo makiharap sa kapwa natin, ganun din po ang gagawin ng ating Panginoong Diyos. At doon naman po sa sinasabi na bago ka tumingin sa ibang tao ay tingnan mo muna yung sarili mo. Yung bago mo tanggalin yung puwing na nasa mata ng kapwa mo ay tanggalin mo muna yung nasa sa iyo. So bago po tayo humatol, tingnan po muna natin yung sarili natin. Baka po kasi mamaya hinahatulan natin siya na ganito siya, ganun siya. Yun pala, tayo din pala sa sarili natin, ginagawa natin. At mahirap po na may hahatulan ka, pero sa mata po ng iba, ganun din naman po tayo. So yun nga po, huwag nating hayaang mawala sa atin yung kabanalang pinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng binyag. So yun po, bro. Brother Romy. May naalala po ako na isang mabuting halimbawa nito sa paghatol. Yung kay istorya po ni Maria Magdalena. Ayan po yung babaeng pinagpalayasan ng 7 demonyo, ano po? Yung sinabi na, ang sino man sa inyong walang kasalanan, siyang unang pumuol ng bato. Po. Hindi po ba? Tapos sabi nga ng Panginoon, ako man hindi kita pwedeng hatulan. Nabi niya. Bakit kasi talagang namisan sa atin po, napakadali sa atin minsan ang humusga. Napakadali sa atin ang mamintas. Pero nakakalimutan po natin na katulad nga po na sinabi ng ating kapatid na tignan muna natin ang ating sarili. Baka naman tayo may kapintasan sa ating sarili. Puna tayo ng puna, isamantalang tayo, meron din naman palang dapat ipuna. Sabi nga, bago natin ipunahin ang ating ang iba, umarap muna tayo sa salamin.
tignan muna natin maigi ang ating sarili. Kung nakaayos ba yan o nakaano ba yan. At kung sakaling meron mang kapuna-puna, ay dapat isaayos. Magitan ng paghingi ng tawad. Bago ka humusga, una muna sa sarili. Opo. Di po ba? At kaya naman po dito sa ebanghelyo nga pong to ng ating Panginoong Kristo, ano po yung kaya hindi po niya tayo pinahahatol, ano po, at sabi tingnan nga muna natin yung sarili natin. Napakaganda po nitong nagagawa natin to na lagi pong ang sarili muna natin ang inuusisa natin bago yung iba, ano po. Yun na nga po yung sinasabi nga po natin sa ating pagsisimula pa lang natin, ano po, ang ating pagtingin ng kaunawaan sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Yung bago po tayo nagsisimula, ano po, yung forward natin. Kaya naman, ito po, sinasabi nga po ng ating Panginoon na huwag tayong humatol, hindi tayo mahatulan. At kaya nga sabi nga po doon, titingnan muna natin yung sarili natin. Kaya po tayo kasi hatol sa kapwa natin. Minsan po kasi hindi natin tinitingnan kung yung sarili natin, nakakalimutan natin. Ano po, na tayo ay hindi naman po masasabing hindi nagkakasala sapagkat tao po tayo. Sabi nga po ni San Pablo, ano po, sino mang nagsasabing siya ay walang kasalanan, siya ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ano po yung binabanggit ni Apostol San Pablo. So kung ganun pala tayo, ano po, nagtataglay din pala ng nagkakasala, wala naman po sa talaga palang reason para tayo ay humusga ng ating kapwa. So, sabi po, kung ano man pong nakikita natin, kaya nga po isang paghamon din po at pagpapakilala ng pagiging Kristiyano natin na yung kapwa natin na nasa harap natin na sabi nga po nakikita natin nagkakasala, ano po bang dapat natin gawin? Ano po? Minsan nga po natanong ko yun sa ay isang kasama natin sa trabaho. Ba't kung nakakakita ka ng nagkakasala, anong gagawin mo? Depende, sabi niya. O kaya, mahirap na madamay. Iwas muna. Iwas po so yan. Maganda rin naman, di ba? Kasi, baka kung ano pa yung magawa niya, parang genius siya yung nagkakasala, ano po. So, ito siguro magagawa na lang po natin bilang isang pangkaraniwang mananampalataya, ano po, mga minamahal ng mga taga-subaybay. Kaya nga po patuloy po tayong humihingi ng tawad sa Diyos kasama na po yung ating kapwa. Ipanalangin na lang po natin sila, ano po, patuloy na pananalangin. At yun nga po maaari natin gawin, ano po, kung sakali man. Dahil ang pagkakasalan ng tao, hindi naman po talaga naiiwasan yan. Ano po? Sabi nga po, sa bawat kisap ng ating mata, ano po? Ang kasalanan, andyan po Ano po? Na umiiral sa mundo. Kaya, kung pwede nga lang, dukitin mo yung dalawang mata mo. Ano po? Ay, sabi ng Panginoon doon kung kanang mata mo, yung pagkakasala mo, dukitin mo. Sabi nga doon. Kung sa literal po natin ilalagay yan, bulag na lahat ng tao, ano po? Ganyan po kahirap, mga minamahal yung mga taga-subaybay, pero wag naman po ninyong dudukitin yung mata nyo, ano po? Kung ibig sabihin ipikit po natin, magnilay po tayo, ano po? Yung kaisipan po natin, lagi po nating linisin ng, sabi nga po, kahit na po sa pangkaisipang paghingi ng pagpapatawad sa Diyos, gawin po natin, Diyos ko, usalin lang po natin, patawarin niyo po kami, ano po, sa aking mga kasalanan. Hindi po yan tuwing tuwing magsisimba, kundi sa bawat saglit ng ating buhay, ano po, na tayo nakikita po natin, napapaligiran po tayo ng mga kasalanan, ano po, sa paligid natin. Usalin po natin ang paghingi ng kapatawaran sa Diyos, ano po, kahit na pabulong lang po, maririnig na po niyan. Kaya diyan po maiiwasan po natin na tayo po ay nagiging mapaghatol sa mga nasa paligid po natin. Kapag sila man po, yung mga taong yan, na nakikita po nating nahuhulog sa kasalanan, hindi po nila gusto yan. Ano po? Sila po ay mga biktima ng makasalanang mundong ito na ating ginagalawan.
Kaya maging tayo mo po, nararamdaman po natin sa sarili natin yan, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Ano po, hindi po tayo ganun kalakas para sabihin po natin na iba po tayo sa mga kapwa natin na nahuhusgahan po natin. So magsama-sama po tayo sa pananalangin na tayo po huwag mahulog sa paghusga sa ating kapwa. Yung pong ikalawa, Sister Angela. Sumainyo lahat ang kapayapaan. Amen. Amen rin. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 7, talata 6, 12 hanggang 14. Nalati po sa inyo, Panginoon. Huwag ninyong ibigay ang bagay na banal sa mga aso at huwag ihagis ang inyong perlas sa mga baboy. Baka yapakan lamang nila at pagkatapos kayo ay harapin at lapain. Kaya nga gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang batas at mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at dito ay marami ang pumapasok. O anong kipot ng pintuan at anong kitid ng daang patungo sa buhay at kakaunti ang mga nakatatagpo nito. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Bago po natin talakayin yan, bigyang daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Para sa mga tagapakinig ng Radyo Maria, kayo patuloy namin hinihikayat na makinig sa kanila. Tunay nga ang katotohanan at ang pananalig natin, pananampalataya ay lalong lumalago pag nakikinig tayo sa kanila bilang mga instrumento ng Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At bilang kinatawan ng simbahan, bilang obispo ng Diocese ng Pasig, kayo ay aking babasbasan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Ako po si Bishop Milo Hubert Vergara ng Diocese ng Pasig. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga ka-Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa ating pong pagpapatuloy, ito po, pinamagatan naman nating The Narrow Gate, ano po, yung makipot na pintuan. Bakit ba kumipot ang pintuan, Mr. Marjorie? Kasi yung daan na po yun, ay yun yung liwanag na nagmumula kay Kristo, yung mga mabuti na dapat po nating gawin. Sabi nga po, di ba, napaka lapad ng daang patungo sa kapahamakan. Yun po yung mundo na gusto ng tao, kung ano lang yung naisin niya po sa buhay niya, kung ano lang yung sa tingin niya, sa pananaw niya ay maganda. Na kung titingnan po natin sa mga katuruan po nating Panginoong Hesukristo, tinuturo niya nga po dun yung pagtitiis, no, na yung mga kababaang loob, na lahat ng po yun sa natural na buhay ay napakahirap po. At yun nga na dahil sobrang kipot nga po ng daan patungo po doon. Yun po yung pintuan na makipot nga po na kailangan nga po nating tahakin para po makita natin yung buhay at yung katotohanan po na dala po ng ating Panginoong Hesukristo. So yun po yung pagsasabuhay din naman po ng mga katuruan na yun na dapat po nating isinasabuhay po sa bawat araw po sa buhay po natin. So yun po. Yan, napakakipot nga pintuan na po. Yan yung sinasabi ng Panginoon na magpumilit. Na pumasok. Brother Ron, paano ba yung pagpupumilit? Dalhin mo yung sarili mo. Hindi na tayo lang pinilit. Kaya lang sabi, magpumilit. Magpumilit no? Kailangan pilitin mo talaga yung ano mo. Prosigihin mo, no? Parang talagang gawin mo talaga, no? Gawin mo. Will. Bakit kasi, ano bang nagpapakipot dito, ano po, sa buhay na to? Kasi pag pumasok tayo, makipot na pintuan, tutusin naman, di naman ang kaharian ng langit talagang ano yan bukas naman sa lahat, ano po, kung atin pong intindihin. Kaya lang po kumikipot kasi, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano po, ang nagpapakipot lang talaga sa totoo lang yan ang ating mga sarili, ano po, na maraming obligasyon,
maraming inaalala, maraming kinatatakutan. Di po ba? Oo po. Ano po? Yan po yan mga takot, alalahanin, ano po, mga kabalisahan, mga pangarap yan, na palayo sa Diyos, ano po. Yan yung mga bagay, mga katulad ng mga konkretong bagay na kumaharang sa atin, di ba? Na nagbibigay kipot para tayo makapasok sa tinatawag na kahulugan ng buhay Kristiyano, ano po. Sa ating simpleng pamumuhay naman, ano po, yung nagpapakipot para natin maintindihan yung ating kapwa. Kamukha na nga po ng ating tinalakay yung isang ebanghelyo nauna, ano po, yung huwag kang humatol, no? Ano bang nagpapakipot para tayo huwag humatol sa kapwa natin? Unang-una na, yung pagiging natin, yung siguro pagiging maramdamin natin, no? Kaya hindi pagiging hirap nating umunawa sa kapwa natin, ano po. Self-centered. Oo. Nung lagi na lang tinitingnan natin na tama yung sarili natin, ano. Isa yun sa mga nagpapakipot, ano, para siguro maipakita natin yung pagiging tunay na Kristiyano natin. Pero sa kabuuan nga po ng ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan, mga minamahal ng mga taga-subaybay, sa atin pong inang simbahan, ilalarawan din po natin yung makipot at pintuan, ano yan, Brother Romy, sa Sacramento. Yung pong ako, kumpisalan po yan. Sa akin pagkakaintindi. Dahil ako man po, na-obserbahan ko po yan kapag araw ng pag-serve namin sa Apus Shrine. Ilan lamang po talaga ang pumapasok dun sa kumpisalan, sa kumpisaryo o sa kumpisalan. Dahil kung talagang titignan mo, napakakipot po ng pintuan nun Ang hirap pumasok. Minsan, niyayaya na nga namin yung tao, gusto po ninyo magkumpisal, may pari po, ganyan. Ay, hindi po, may pupuntahan pa po kami. Talagang napakalawak ng daan tungo sa kapahamakan. Walang iba nga kundi yung daigdig. Talagang napakalawak niyan Nandiyan ang lahat ang kapahamak ng tao. Subalit, masumpungan mo yung makipot na pintuan tungo sa kaharian ng Diyos, napakahirap. Kailangan hanapin mo pa. At pasusumpungan mo yan doon sa ating inang simbahan. Doon natin makakamit. Kasi nga, yung isa sa mga nagpapakipot nga dyan, di ba, yung pagpasok sa kumpisalan, ano yan, yung... Kasi mabuti pa tanungin natin Sister Angela. Sister Angela, kailan ka ba uling nang umpisal? Last year. Last year. Last year. O nahirapan ka naman. Pasok. Hindi na. Ano nang nasa isip mo nung pupunta ka? Umpisalan. Bakit? Kinabahan. Siyempre, magko-confess ako ng kasalanan ko. O bakit ka nga kakabahan? Siyempre, pari yung Ibang tao. ibang tao. Nahihiya ka? Mahihiya ka sabihin sa kanya na ikaw nangupit, ikaw... Yung ikaw sumasagot sa magulang, no? Ayun, nakakaya. Yun nga po, Isa po sa nagiging hadlang para makapasok ka sa makipot na pintuan. Yung nahihiya kang sabihin yung mga nagawa mo. Kasala. Sa kumpisaryo. Unang-una, parang nakakahiya yatang sabihin. May nagawa akong ganito, ganoon. Napakahirap aminin kasi. Lalo yung may mga mabibigat na pagkakasala yung sa sakramento, no? May mga kasalanan sa sakramento. Nga po, yung mga nag-over the back. Lalo mga napakahirap aminin sa may mga pakikiapid, no? May mga kawalang katapatan sa mga sinumpaan na kanilang sa vows nila, no? Opo. Mga vows na kanilang tinanguan. Simple na lang sa buhay may asawa, po. Maraming mga ganyang pangyayari, po. Napakahirap. Kaya nga po sinasabi nga po na sa pagpasok nga po sa kumpisalan, sa nilalarawan po nating makipot na pintuan, ang hadlang po dyan, unang-una, sarili natin. Tapos yan nga po nasa sarili natin, hiya, takot, na maaaring umiral po sa atin para tayo pumasok sa kumpisalan. Bakit naman nagiging pintuan ng kumpisalan? Sapagkat ang kumpisalan po, sabi nga po sa Aklat ng Buhay Makadiyos, kahit na ang tao ay nawalan ng kanyang kalinisan sa kanyang tinanggap na binyag, sa paningin ng Diyos, siya ay marumi na, siya ay muling makatatagpo
ng kalinisan ng kanyang kaluluwa. Ano po? Kung tatanggapin niya ang kanyang mga sala at lilinisin ang kanyang kaluluwa sa tulong ng luha ng pagsisisi. Ito naman po sa luha ng pagsisisi, ano po? Siguro kung tayo po ay meron ng mga mabibigat na mga nagawang mga pagkakasala sa Diyos, ano po, at sa ating kapwa. Yun po sinasabi, ano? Sa tulong ng luha ng pagsisisi. Ayan po. At tayo po ay humingi ng tulong, ano po, sa ating mga kapatid, sa kumpisalan, ano po, na tayo magabayan sa ganyang uri ng mga dalahin natin sa buhay. Na napakahirap nga po. Kaysa naman po, patitigasin na lang po natin ang puso natin, ang loob natin, lalo po tayong mapapariwara, ano po, na nabubuhay tayong taglay-taglay natin ang mabigat na kasalanan na dapat nating alisin sa ating mga puso, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Kaya po sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, ang paanyaya nga po ng Panginoon sa atin, pumasok sa isang makipot na pintuan. Sa atin pong pangkaraniwang mananampalataya, bilang mga Kristiyano Katoliko, kaya po mayroong mga sakramento tayo na tinatanggap, ano po, at naandyan po sa ating inang simbahan para tayo po mabigyan ng lunas sa ganitong uri ng mga problema po nating espiritual na nanggagaling po sa buhay nating literal, ano po, yung buhay natin. Diyan po nagsisimula ang kasalanan, ano po, hanggang sa nagkakaroon na po ng naapektuhan na po yung espiritualidad natin, ano po, sa pang-araw-araw nating buhay, dahil nga po diyan pumapasok po ang kasalanan, ano po, sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nandiyan po ang simbahan natin at humingi po tayo ng awa sa tulong ng sakramento ng pagsisisi na binibigay po sa atin dyan. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong mahiya, ano po, na pumasok dyan at sumangguni sa ating mga kapatid na kaparian na makadiwang patnugot ng ating kaluluwa sa ating buhay na ginagalawan. At dumako po tayo sa ikatlo. Sumainyo lahat ng kapayapaan. At sumainyo rin. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 7, talata 15 hanggang 20. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta na lumalapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na lobo. Sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Nakakapitas ba ng ubas sa mga tinikan o ng igos sa mga dawagan? Kaya nga ang lahat ng mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, samantalang ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Ang isang mabuting punong kahoy ay hindi maaaring magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay di maaaring magbunga ng mabuti. Ang lahat ng punong kahoy na di nagbubunga ng mabuti ay puputulin at ihahagis sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Ayan. Ito po yung ito napaka-controversial din to nito ebanghelyo na ito. Fruit. Kung ano raw ang puno, Siya ang bunga. siya ang bunga. Ano naman yata yun na makikita natin sa buhay po nating pang-araw-araw, ano? Minsan na pag-uusapan nga po yan, ano? Yung kung anong bunga, ay puno yun daw ang bunga, di po ba, ano? Napagkwentuhan natin yan, Brad, kung naalala mo. Oo, para bang wala nang pagkakataon magbago yung bunga, ano? Yung bunga. yung bunga, ano po. Ito maring, kaya naman siguro ipinahayag na ating Panginoong Kristo itong ebanghelyo na to, ano, para tayo mismo sa sarili natin na hubugin po natin yung sarili natin. Ano po. May kwento po kayo, Brother Robbie, tungkol sa ebanghelyo? Bunga. Bunga pinag-uusapan dito. Ano bang puno? O depende sa puno. Depende siguro sa puno. Depende po siguro sa puno yan. Dahil kung ang puno mataba, kasi kung ang puno matamis, ang bunga matamis din. Pero kung ang bunga ang puno maasim,
Maasim. talagang maasim din ang magiging kalalabasan ng bunga. But, kung sa gawa, kung ang puno masipag at punong-puno siya talaga ng mga pagsisikap, ay magiging bunga niya sigurado mas sumikap din. Di po ba? Kasi isa lang ang panggagalingan eh. Hindi naman po pwedeng yung bunga yung puno masipag tapos yung bunga pamad. Mm-mm. Ay, Sister Marjorie. Parang Parang po, mahirap yata to ha. parang mana lang po pag yung isang tao kunwari po masungit, ganyan. Tapos nakita po sa magulang, may pinagmanahan. Yung karaniwang sinasabi ng tao. Ganun. Opo, Ganun nga po. may pinagmanahan. Pero ako po, in my family po, minsan nakikita ko din po yung sarili ko sa parents ko. May pinagmanahan nga ako. Mga ganun bagay. Pero hindi naman po sinasabi na, kunwari po negative man yung namana mo. Sabi nga ng ating Panginoon, whoever remains in me will bear much fruit. So, kung ganun man na nakikita na natin na meron man na tayong namana na hindi kaya-aya sa sarili natin at aware naman po tayo dun, why not to change ourselves po na hindi naman po katapusan ng mundo para hindi tayo magbago. At yun nga na manatili lang tayo sa ating Panginoon, no? Sabi niya, remain in me as I remain in you. Sabi niya. So, para nabago po natin kung ano man yung dapat nating baguhin at upang magbunga din naman tayo ng kung ano po yung mga galing sa ating Panginoon Diyos. Opo. Yun po. At sa kabuuan talaga, tayo isa lang naman ang punong pinanggalingan natin. Opo. Bilang tao, isa lang po ang bunga na puno na pinanggalingan natin. Sino po yan? Si Ebat Adan. Opo. Ano po ba istorya ni Ebat Adan? Mga nagkasala. Yan po. Kaya tayo po lahat, bunga po noon. Kaya lang po, sabi nga po, binanggit nga po ng ating kapatid na Sister Marjorie na may binanggit naman ng ating Panginoon, kung mananatili kayo sa akin, di ba? Kayo magiging isang mabuting bunga. Bunga po. So, kaya nga po dumating ang ating Panginoong Jesucristo para maglagay siya ng isang panibagong puno sa ating pagkatao. Ano po yung puno na yan? Ang puno ng Kristyanismo o ang punong krus, yung aral ng krus sa ating pagkatao. Itinayo po yung punong kahoy ng buhay sa ating pagkatao. Yan po yung aral ng krus, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Ang aral ng krus ay tinaguri ang punong kahoy ng buhay. At ang bunga niyan, titingnan po natin ang taong nakabitin dyan, yung ating Panginoong Jesucristo, na sabi nga po, ang sino mong makakain sa bunga ng punong kahoy na yon magkakamit ng buhay na walang hanggan. Po. Ito po tayo yan sa atin pong kalalagayan, na tayo maging isang tunay na Kristiyano. Isang tunay na nagdadala ng Espiritu ng Diyos. At nga po, doon po makikita yan kung tayo po ay talagang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, kung tayo nananatili sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat nandun po yun sa pamamagitan po ng punong kahoy ng buhay o ng aral ng krus na atin pong pinag-aaralan. Doon po natin makikita yung maraming karunungan at mga kaalaman tungkol po sa mga malalalim na pag-unawa sa ating kapwa, na binibigay ng aral ng krus. Kaya naman, sa aral ng krus, sabi nga po, ito ay nagtuturo na tayo ay maging isang disipulo. Hinuhubog tayo para mag-isang disipulo ng aral ng krus. Kapag sinabing disipulo, disciples, ano yan? Kasi sabing tawaging disciples, Tagasunod ni Oo. Kristo. Kailangan mo nang maging disiplinado. Opo. Yan. Discipline. No? At diyan po nakikita na tayo isang bunga ng panibagong tipan ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo po ay nagiging isang disiplinado. Kaya nanggaling mo po tayo sa isang karanasan ng pagiging tao, sa pagiging tao ni Ebat Adan, na tayo ay mga nagkasala, walang pagmamahal sa Diyos. Sa atin naman pong yugto ng buhay na ito, na tayo ay mga binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo,
makita naman sa atin na tayo ay bunga ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ng pangunawa sa ating kapwa at pagbibigay po natin ng mensahe ng ating Panginoong Kristo sa bawat tahanang nararating ng ating himpilan. Ano po, yan po na pinakikilala po natin dito na tayo ay bunga ng ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko sa pamamagitan po ng himpilang Radyo Maria, no, na inyo pong napapakinggan araw-araw po dito po sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. May karagdagan pa po kayo, Brother Romy, dito sa ating paksa na ito? Sumunod lang po tayo sa mga aral ng ating inang simbahan, ng mga pagpahayag po ng mga mabuting balita, ang ating mga kaparian. Sila po mismo ang nagtuturo kung papaano po tayong magiging isang mabuting bunga o isang mabuting Kristiyano Katoliko. Sapagkat sa pamagitan po ng kanilang mga aral, kung susundin po natin, ay magiging isa po tayong masarap na bunga ng ating inang simbahan sa magitan ng pagsunod sa mga aral ng ating inang simbahan. Kaya hinahamon po tayo na mag-aral po tayo at para po tayo kasangkapanin ng Diyos sa pamamagitan po ng inang simbahan sa pagpapahayag po ng banal na kalooban ng Diyos sa ating mga kapwa. Ano po. Sa ika-4 naman na Ebanghelyo noong June 29. Sumainyo lahat ng kapayapaan. Sumainyo rin. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 16, talata 13 hanggang 19. Walhati po sa inyo, Panginoon. Pagdating sa lupain ng Cesarea ng Filipino, ay nagtanong siya ng ganito sa kanyang mga alagad, Sino ba sang-ayon sa madla ang anak ng tao? Sumagot sila, may nagsasabing siya ay si Juan Bautista, may nagsasabi namang siya ay si Elias, anang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Ngunit kayo, ang tanong niya sa kanila, sino ako sang-ayon sa inyo? Sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tinugon siya ni Jesus ng wika, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ang laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at di mananaig sa kanya ang mga pintuan ng impyerno. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang talian mo sa lupa ay tatalian din sa langit, at ano man ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Thank you sa pagbabasa, Sister Angela. At ito nga po isang ang ebanghelyo ng pagpapahayag na po o isang manifestasyon ng ating inang simbahan, ano po, ng ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo para sa ating inang simbahan na ang nagtataguyod niya po ay ang ating mga kapatid na kaparian na tagapagmana ni Pedro, sapagkat kay San Pedro nga po, ito nga po binabanggit niya po kaninang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, sabi niya kay sapagkat sa kanyang pagkakasagot na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, kumbaga nagsalita sa kanya ang Espiritu Santo. Kaya sabi nga po ng ating Panginoong Kristo sa kanya, mapalad ka Pedro, anak ni Jonas. Ano ba sinabing anak ni Jonas? Hindi ba tatay ni Pedro? Si Jonas nga, no? Sapagkat hindi ang laman at dugo ang isang nagpahayag sa'yo, kundi ang aking amang nasa langit. Kaya doon, makikita po natin na sa pananalita ng aklat ng buhay maka-Diyos, merong binabanggit doon na ang buhay maka-Diyos ay hindi ay kalalagayan ng Diyos sa tao at hindi kalalagayan ng tao sa Diyos. Kumbaga ang Diyos ang dumarating sa tao, no? At kapag dumating siya sa tao, marami kasing nagkamali, no? Sinasaniban daw ni Santo Niño. Kasi
dito sa binasa ng Ebanghelyo, di ba sabi ng mapalad ka sapagkat ang aking amang nasa langit, ang siyang nagpahayag sa iyo. Ibig sabihin, yung bibig ni Pedro ay kinasangkapan ng kanyang amang nasa langit, ano? So, pumasok kay Pedro, ano? Opo. At yun nga po, pinaliliwanag nga po natin dito sa ating pong pananampalatayang Kristiyano-Katoliko na naitatag dahil po sa pananalitang yun ng ating Panginoong Kristo, kung paano ang pagdating ng Diyos sa tao, ano po, na hindi makikitang merong kababalaghan na nakikita po natin sa iba. Yung iba kasi sinasaniban daw ng Diyos Ama, nilit yung boses, kung ano-anong pinaggagawa, kasi nasa kanya raw yung Diyos Ama. Meron ba inalihan ni Santo Niño, no? Nangingi ng candy. Brother Romy, diba sa mga karanasan natin sa Maynila, nung tayo nagkukusada ron, yung mga nadadaanan akong ganyan, na-encounter kami ganyan mga nagkukusada kami. Yung kabila naman, nagsasalita si Santo Niño, nakasalim doon sa babae, no? Nangingi ng candy. Yung kapistahan po ng Nazareno, marami niya sa Quiapo. Kaya nga po dito, pinatutunayan po natin na sa binanggit ng ating Panginoong Kristo, mapalad ka Pedro sapagkat hindi ang laman at dugo nagpahayag, kundi ang kalooban ng aking amang nasa langit. Yung Holy Spirit ang nagsalita sa kanya. Ganon, di ba? Na ang tao nga po sa pagsalib ng Diyos, hindi naman niya ginagawang kakaiba o kakatuwang ang kalagayan ng tao, kundi normal lang. No? Kaya ito nga, sabi nga po sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo, through Holy Spirit, hindi naman natin masasabi sinasaniban tayo rito, Ganyan po yan. Pinaliliwanag po namin ito, mga minamahal na mga taga-subaybay, para sa kalinawan po, sapagkat marami nga po sinasabi nga pong sinasaniban daw po ni Casey, ni ganito ganyan, ni Mama Mary, ni Jesus Christ, ni Santo Niño, para wag po tayong maligaw sa mga pinakikita nilang kababalaghan na nakikita po ng ating dalawang mata, kundi doon po tayo sumampalataya sa ipinahahayag lamang ng Holy Spirit, na kung saan tayo po, ang ating pagiging tao ay hindi naman po ganong sinasakop ng Diyos na para bang pati yung katinuan natin na nawawala na po, kundi nasa malinaw na pagdating po yan ng Diyos sa tao. Kaya sabi nga po ng Panginoon kay San Pedro, ang aking amang nasa langit ang siyang nagpahayag sa iyo. Kaya ikaw Pedro, gagawin kitang ibabaw ng batong yan, itatatag ko ang aking iglesia at hindi mananaig sa iyo ang pintuan ng mga impyerno. Ang dami palang pintuan ng impyerno, Mga pintuan. Brother, bigay ka nga isang pintuan ng impyerno. Kali. Maaaring masabi po natin, pintuan ng impyerno, itong ating mga senses. Pandama, Opo. Ilan po ba yan? 5. 5 pandama, po? Meron pa po yan, yung ika-6 nating pandama, sa 5 pandama, bigyan po natin ng halimbawa, yung ating mga mata. Yan na lamang po, makikita po natin talagang ang pasok ng kasalanan dyan, para tayo ihulog sa impyerno, diyan halos nagsisimula Opo. sa mata, sa pandinig, sa tenga, yung mga bagay-bagay na hindi natin gusto. Tapos medyo masakit, tinatamaan yung damdamin natin, nakakapag-judge tayo ng kapwa natin, samantalang di pa naman natin alam talaga kung ano yung narinig natin, yan po yan. At yung ating mga bibig, minamahal ng mga taga-subaybay, sa halip na gamitin natin na maging kasangkapan para magsalita ng tungkol sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, minsan nagagamit natin yung bibig natin para sa paninira ng ating kapwa. Chismis, chismisan. Yan po, iniiwasan po yan, yung chismisan na yan. Kaya, yan po yan, mga minamahal ng mga taga-subaybay, na isa lang sa mga halimbawa ng mga pintuan ng impyerno. Hindi naman po mismo yung ating pagkakaroon natin ng matang may kasalanan, kundi yun pong nagagawa niyan sa atin. Kung hindi po tayo mulat sa atin pong buhay espiritual, na kung paano po pumapasok ang kasalanan sa kaluluwa po ng tao. Ayan. Kaya sabi naman doon ng Ebanghelyo, hindi makapananaig.
Ano po, Brother Romy? Ang pintuan. Ang pintuan, mga pintuan ng Mga impyerno. pintuan ng impyerno. Mm-mm. Kasi nga po, merong mga lunas naman dyan para sa ganyan. Kaya yung ating po mga pandama, sa pamamagitan po ng mga sakramento, patuloy po tayong hinuhugasan niya. Kaya meron pong, wala pong tigil ang mga seremonya ng Santa Misa sa ating inasimbahan para katulad po ng isang tao na maghapon sa gawain, ano po, bago mag-umpisa o pagkatapos sa gawain, maghugas, no? Naghuhugas tayo. Kaya sa buong Sanlinggo, mga minamahal na mga taga-subaybay, ano po, pumupunta po tayo ng simbahan, dumadalo tayo ng Santa Misa. Ano yan? Hindi lamang po sa isang kahulugan na tayo po tatanggap ng ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo, kundi yung buong paghuhugas po ng ating buong pagkatao, ano po, sa pamamagitan po ng Santa Misa. Lalo't higit nga po yung komunyon na yun. Na oras na tinanggap po natin yon Mm-mm. sa ating katawan, ano po, tago sa ating kaluluwa yon, yung nung kagalingan na binibigay ng anyo ng katawan ng ating Panginoon sa anyo ng isang tinapay. Kaya napakahalaga po mga minamahal na mga taga-subaybay na sa ating mga simbahan, sa ating mga parokya, sa araw ng linggo, dumalo po tayo at mangumunyon po tayo. Ano po? Kasi nga po mga pintuan ng impyerno para po natin makontrol, ano po, sa pamamagitan po ng bisa ng katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo na ating pong tinatanggap doon. At doon naman ang ating mga bibig, ang ating mga kamay, nalilinis po natin, dadadala natin doon. Kahit pa paano naman, nakakasabay po tayo doon sa mga ginagawang seremonya po doon. At meron pa po ang mahalaga, yung pagdarasal po ng rosaryo. Mm-mm. Yan po, malaking may tutulong yan Panghugas. sa atin, tao. Yung panghugasan mo, lalo kasi umuusal ka yan, abagin ng Maria ng pupunong o kaya Holy Bawat Mary, Hail Mary, Opo. Grace, yung paulit-ulit. Hindi makakapanig ang pintuan ng impyerno. At yan po yung pinagbili ng mahal na ina na po. Opo. At bago po tayo magpatuloy, bigyan daan po muna natin muli ang paalala ng ating himpilan. Ako po si Father Rayman Katindig ng Immaculate Conception Parish sa Columban Chapel sa Barrio Barreto, Olongapo City. Inaanayahan ko kayo na makinig sa Radio Maria dahil sa Radio Maria marami tayong matututunan pagdating sa ating buhay pananampalataya. Maraming salamat. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa impilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa ating pong pagpapatuloy, binabati po muna natin muli ang ating mga tagapakinig sa buong mundo, ano po, sa mga karating probinsya po natin, sa Bulacan, La Brother Jimmy, ano po, gayang pakikinig sa inyo. Sa panglima, Mr. Randy. Sumainyo lahat ng kapayapaan. At At sumainyo rin. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Mateo na may kabanata 8, talata 1 hanggang 4. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Panginoon. Pagkababa niya sa bundok ay sinundan siya ng makapal na tao. Nilapitan siya agad ng isang ketongin na nagpatira pa at nagwika sa kanya, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Iniunat ni Jesus sa kanya kamay, hinipo siya na ang wika, ibig ko luminis ka. Kapag daka ay gumaling siya sa kanyang ketong. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo sanang sabihin ito kanino man, ngunit humayo ka, humarap sa pari at dalhin sa kanya ang handog na ipinag-utos ni Moises bilang patotoo sa kanila. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Pray po kayo. Hello, Kristo. Ayan, tungkol naman po ito sa ketongin. Ketongin. Teammate. Brother Robbie. Yung sabi nga po rito, yung pagbibigay lunas ng ating Panginoong Kristo, ano po, Mm-mm. sa Power isang, of healing. opo. Literal talaga yun, ano? Nung panahon na yun, literal yun talaga na pinagaling siya. Mm-mm. Kasi mga ketongin nung araw, ay sagisag ng malaki ang pagkakasala sa Diyos pagka may mga
ganun kang sakit nung araw, no? Kaya naman binigyan siya ng lunas ng ating Panginoong Kristo, katumbas na rin ng pagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Pero Ano po? napansin ko po doon sa binitiwan nung kentongin na yung sinabi na kung ibig mo nandun pa rin yung pagpapakumbaba. Opo. Di po ba? Dahil hindi sinabi, oy pagalingin mo, hindi naman sinabi ganun kung ibig. Kanya ko kitang-kita yung pagpapakumbaba ng tao para siya gumaling. Kaya naman, dahil nakita naman ng Panginoon na siya ay may katapangan, di ba? Sa kanyang buhay na ginagalawan, kaya binigyan na rin siya ng lunas, ano po. Kaya naman kung atin pong iuugnay sa kapanahonan po natin to, mga minamahalay mga taga-subaybay, itong mga karumihan na ito sa atin pong sa espiritualidad ng ating buhay. Sister Marjorie, may dadagdag kayo rito? Ganun pa rin po sa paglilinis, bro. Same pa rin po siya sa paglilinis ng ating kaluluwa sa pamamagitan po ng kumpisal na yun nga pinapalaganap at isinasagawa ng ating inang simbahan na hindi man wala na tayo dun sa literal na may ketong tayo, pero sa spiritual naman po tayo nagkakasala. Kaya nga nandyan po ang ating inang simbahan na tumutulong po sa atin na kung tayo man ay sa sarili natin, kung ibig naman natin na malinis tayo, ay yun nga po, magtungo tayo sa inang simbahan po para tumanggap po ng kumpisal. At yun nga po, yung sa atin po, sabi nga po ninyo, sa espiritualidad na po natin may ugnay itong mga ketong na to, ano po, sa panahon po natin, ano po ba yung mga spiritual na ketong po na maaaring pong nasa puso po ng tao to, ano, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ano po yan? Yung kainggitan, yung kasakiman, kahalayan, katakawan sa lahat ng bagay, ano po, kapuotan, yung hindi natin pagpapatawad sa ating kapwa, katamaran sa mga dapat na gawaing espiritual, ano po, puro na lang po tayo material, ano po, tatamad na po tayo magpunta ng simbahan, yan, mga ketong po yan, at higit sa lahat, yung pong kapalaluan, o yung pagmamataas, ano po, pagiging mataas po natin, pagmamataas natin sa ating sarili, o sa ating kapwa, yan. Kaya ito po ay mga ketong ng puso natin na dapat po nating ihingi ng kagalingan sa ating Panginoong Kristo sa atin pong mga sakramento na atin pong tinatanggap. At lalo't higit po sa atin pong pagtanggap ng banal na komunyon, pwede po nating hingin doon ang mga kagalingan nitong mga ketong na to na atin pong nabanggit sa atin pong pagtalakay nito. Ano po, marami po nitong mga ketong na to, ano po, at sila dapat na maalis sa ating mga puso sapagkat ito po ang actually, literal po, kung meron kang kainggitan, kasakiman, kahalayan, kapuotan, literal po, magkakaroon ka po ng sakit sa puso. Ano po, kaya hihingi po natin ng kapatawaran lahat to sa pamamagitan po ng ating pagtanggap ng banal na komunyon. At amin po kayong inaanyayahan sa amin pong Facebook page. Paki-search lamang po Mistisismo. Paki-like lamang po ito. Inyo na pong makikita ang amin pong mga talakayan. At gayon din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Baliktanaw, 13th Sunday in Ordinary Time. At inyo na pong makikita at mapapakinggan. Sa mga nais pong magbahagi ng kanilang mga sharings, ay paki-text lamang po sa 0910-8191-692. At sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay, makinig at makibahagi po sa Radyo Maria, lahat ng kanilang programa, lalo tigit sa Mariathon 2017 po. At gayon din po, sumubaybay po sa susunod na programa, dito pa rin po sa Himpilan na Mahal na Ina, ang Radyo Maria. Marami pong salamat. At sa kabuuan po ng programang Mistisismo, muli po, kami ay nagpapaalam, pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa ating pong programa, ang Mistisismo ng ang tunay na buhay makadiyos. Dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bring Christ into your home. Sumayin pong lahat ng kapayapaan. At sumayin rin.